Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Tayo po ay mag-umpisa sa atin pong pag-aral sa araw na to. Ang nais ko pong pag-usapan natin ay ang patungkol sa Parable of the Sower o yung talinhaga ng mga hasik. Ito pong topic na to ay tinuro ng Panginoong Hesus mismo sa mga taong nakapaligid sa Kanya sa mga oras na yan, and at the same time kasama niya ang Kanyang mga alagad. Ang Parable of the Sower po ay matatagpuan sa Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verse 18 hanggang 23. Matthew chapter 13 verse 18 hanggang 23. Pag-usapan muna natin ang history patungkol po dito. O kapag sinabi ba ang salitang parable, ano po ang ibig sabihin nito? Sa Old Testament, ang parable po ay tinatawag na masyal. Salitang masyal. Parable, ang katumbas ng salita niyan, ibig sabihin po niyan sa Old Testament, sa Hebrew ay masyal. So, ang parable ay sinasabi din nilang isang earthly stories or with heavenly truth. Earthly stories with heavenly truth. Sabi naman ng iba, parable parang isang maikukumpara sa isang metaphor. No? Or isang kasabihan or a short pithy saying sa Ingles. Sa mga nakalipas na panahon, ang historical churches, ang ibig kong sabihin yung panahon ng Antiochian churches, Antiochian Church Fathers, panahon ng Reformation, panahon nila Origen, Clement of Alexandria, Thomas Aquinas, papaano nila ininterpret ang parable? Kasi kung titignan natin, ang nabanggit na parable sa Bible, itinuro ng Panginoong Hesus, hindi lang naman parable of the sower Pero may salita dyan sa bandang huli na mga teksto na titignan po natin. Sinabi mismo ng Panginoon na kapag naintindihan nyo ang parable of the sower, ang parable na ito, and this is the key to interpret all the parables, sabi ng Panginoong Hesus. So ngayon, sila Origen, sila Clement of Alexandria, paano ba nila ininterpret sila Thomas Aquinas ang parable? Alam nyo kung anong sagot? Allegorical interpretation. Allegorical interpretation. Noong 140 Anno Domini AD to 1500, isama ko yung era ng Reformation. 1,500. Ibig sabihin ganun katagal. Hanggang Middle Ages kung nag-aral po kayo ng history. Ng church history. Hanggang Middle Ages. At ito ay presente sa mga sacred literature. And especially sa mga iglesia nung panahon na yun. At ang allegorical interpretation ay naging patok. The city of Alexandria, which is yung pinagmulan ni Clement of Alexandria. Anong dahilan nila? Bakit sinasabi ng mga taong ito na ang paraan ng pag-interpret ng mga parable ng Panginoong Hesus ay sa paraan ng allegorically o ng allegorical interpretation? Dahil sa parable of the sower, sabi nila, kung ang interpretation ng Panginoong Hesus allegorically, ibig sabihin, ang way ng interpret ng lahat ng mga parable o ang paraan para ng pag-interpret ng lahat ng parable allegorical interpretation. So dahil dito, yung parable of the soils at iba pang mga parable, naging pattern. Ang parable of the sower on how to interpret o naging pattern ang allegorical interpretation on how to interpret
ang mga parable ng Panginoong Hesus. Sabi nila, we should interpret this in a similar manner. Okay, sabi nila eh. Pero alam nyo mga kapatid, noong 1500 AD dumating ang isang tao. Si John Calvin. Si John Calvin ang pinakamagaling mag-exegete. Magaling mag-exegete. Best interpreter ng parable. At siya mismo ang kauna-unahang nagsabi na si Thomas Aquinas, si Augustine, si Origen, si Clement of Alexandria, idamay nyo pa si Andrew Sidmilong, na ang lahat ng mga taong ito ay mali. Na sa sinasabi nila na ang Panginoong Hesus ay nag-i-interpret ng parable sa paraan ng allegorical interpretation. At ito ay sinabi ni John Calvin with a strong emphasis na mayroong paninindigan. Na sinasabi niya, the parable is not to be interpreted allegorically, but to exegete. Kaso, nung namatay si John Calvin, patuloy na namayagpag at naging popular as a way of interpreting parables ang allegorical interpretation. This method continues to reign. Allegorical interpretation. Sabi ni John MacArthur, bilang panimula po, bago natin tignan yung mga salitang ito, mga tekstong ito na nasa atin pong harapan ngayon. Sabi ni John MacArthur, do you know what is your profession of faith in Jesus Christ? He is worth? Ano raw po ang halaga ng inyong pananampalataya o yung profession ng faith ninyo sa Panginoong Hesus? Sabi ni John MacArthur, your confession of faith in Him, what is worth? Anong halaga ng confession of faith mo sa pangalan ng Panginoong Hesus? Ang sabi ni John MacArthur, the answer is worth absolutely nothing. It's worth absolutely nothing. Bakit? Mga kapatid, lahat ng sumampalataya ng totoo, truly believed, do so sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit by which sila ay pinanganak muli. Ibig sabihin, regeneration. Made new creature. Dahil sa miraculous work of salvation. At ang tuloy-tuloy o continuous work of the Holy Spirit sa mga buhay nila. Ang pamumuhay nila ay nagbabago. Their manner of living is changed. Kaya ang tunay na Kristiyano, true Christian, ay Kristiyano by believing o sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Pero nalalaman mong siya ay tunay na mananampalataya. Tunay na mananampalataya o sumampalataya, believed, dahil sa pagbabago ng kanyang pamumuhay. At ang pagbabagong ito ay tanda ng pagtulad o merong conformity to the will of God. Sa kalooban ng Diyos, na uuwi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.
kapag ang isang tao, the moment na sila ay sumampalataya, the moment ng kanyang conversion, maraming tao nagkakaroon ng malaking kagalakan. At nabibigyan sila ng kasiguraduhan dahil dito. Napakaganda nito. And nothing to deny about that. Ito ay kamangha-mangha. Pero alam nyo, at ang pinupunto ko sa mensaheng ito, mayroong mas higit pa dito. Mayroong mas higit pa dito. Ito ay ang pagkilos ng Holy Spirit o banal na spirito ng Diyos sa mga buhay nila. Sa mga buhay na nag-declare, na nagsasabi na sila ay sumampalataya, na sila ay believer of God. Yung unti-unting pagbabago patungo sa pagpapabanal, working of the Holy Spirit through sanctification by the power of the Holy Spirit. Through the life of the believer. Sa buhay ng isang mananampalataya. Halimbawa, maraming tao sa mga concerts o sa mga events sa pag-share ng gospel, sa stage o kaya naman sa isang basketball hall or sa basketball court. So maraming tao, pagkatapos na maipahayag ng preacher ang mabuting balita o yung gospel, maraming tao umiiyak. Umiiyak na may pagsisisi. Sabi nila, I have trusted in Christ. Ako'y nagtitiwala ngayon kay Kristo. Tapos makalipas yung ilang buwan, ilang araw, they completely away from their confession. That's the point. They completely away from their confession. Totally iniwan nila yung ipinahayag nila sa pananampalataya kay Kristo. Hindi lang buwan actually kasama yung taon. Minsan, for example, natin silang nakasama. Minsan natin silang nakasama sa fellowship 3 years, 4 years, 2 years, 5 years. Pero isang araw, nabalitaan mo, bumalik sa makamundong pamumuhay. Imbis na bumalik sa disiplina ng Diyos, bumalik sa mundo. Ni hindi nagpasakop sa disiplina ng Diyos o ng iglesia mismo. So makikita natin, mga kapatid, this is my point. Makikita po natin na yung kasiguraduhan na meron sila noon, because of their confession of faith, noon, wala palang future confirmation. Wala palang future confirmation. Napatunayan lang nila sa atin na yung kabuuan ng lahat ng kanilang pag-iyak na may pagsisisi, yung confession nila, na sila ay sumampalataya nung araw na yun sa Panginoon at ipinagkatiwala ang kanilang buhay na sinabi nilang, ikaw na ngayon Panginoon ng driver ko, ay wala naman palang kabuluhan. Vain. Wala pong kabuluhan. Mga kapatid, let's go on to our main text and remember my introduction. Kasi alam ko, once you play this, paulit-ulit, tsaka nyo mapapansin po yung tungkol sa introduction. Matthew chapter 13 verse 18 to 23, ang sabi po dito, pakinggan ninyo ang talinhaga ng mga hasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya inuunawa, darating ang masama at aagawin ang naihasik sa kanyang puso. Ito ang naihasik sa tabing daan. Ang nahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinanggap ito na may kagalakan.
gayon may hindi siya nagkaugat. Hindi sandali lamang, kundi sandali lamang tumagal. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natisod. Ang napahasik sa mga tinikan ay yung nakikinig ng salita. Ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumakal sa salita at yun ay naging walang bunga. Verse 23. Verse 23. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito na siya talagang namunga. Ang isa 100, ang iba naman 60 at ang iba 30. Basahin natin sa Ingles. Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is the one whom seed was sown beside the road. The one whom seed was sown on the rocky places, this is the man who hears the word and immediately received it with joy. Yet he has no firm root in himself, but it's only temporary. And when afflictions or persecutions arises because of the word, immediately he falls away. And the one on whom seed was sown among the thorns, this the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of the wealth choke the word, and it becomes unfruitful. And the one whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the word and understand it, whom indeed bears fruit and brings forth some 100-fold, some 60, and some 30. Ano po ang sinasabi ng mga talatang po yan? Ano po sinasabi ng mga talata na yan? 18 and 19, makikita po natin dyan makikita po natin dito una that Jesus Christ is talking about 3 different types of people. 3 different types of people. Number 1, sabi dyan, sa verse 18 and 19, pakinggan ninyo ang talinhaga ng mga hasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi inuunawa ito, darating ang masama at aagawin ang naihasik sa kanyang puso. Ito ang naghasik o ito ang nahasik sa tabing daan. Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is the one whom seed was sown beside the road. Ang tao bang ito biktima? Sagot, hindi. Hindi siya biktima. Simple lang, hindi niya lang kasi naiintindihan yung word of God. Sa isang banda, yung tao hindi naririnig o hindi narinig ang salita ng Diyos. Bakit hindi niya narinig? Kasi tinatakpan niya ng may puwersa. Nang ganito, yung tenga niya para hindi niya marinig yung word of God na ipinapangaral ng preacher sa kanya. Dahil tinatakpan niya ng kanyang 2 kamay na may puwersa. At
At ang halimbawa ko po dyan ay nasa Romans chapter 1 verse 18. Basahin po natin. Romans chapter 1 verse 18. Romans chapter 1 verse 18. Ito po, sandali lang ho ha. At loading lang tayo. Yan. Verse 18. Ayan. Sabi po dyan, chapter 1 verse 18. Sorry, verse 8 yung tinuro ko. Verse 18. Ayan. Sabi po dyan, hindi siya, sabi po dyan, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Basahin nyo sa English, sa NASB version. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men whom suppress the truth in unrighteousness. Who suppress the truth. May mga tao nakikilala kunwari seeker of the truth. Pero pinangahawakan lang ito o pinangahawakan lang nila yon as a noble title. Ibig kong sabihin kapag natagpuan kasi nila yung katotohanan, hindi nila tinatanggap ito. Bakit hindi nila tinatanggap? Dahil alam nila na kapag natagpuan nila ang katotohanan, obligado silang magpasakop dito o kailangan nilang magpasakop dito. At dapat silang magpasakop sa katotohanan yon. So ang ginagawa nila, nire-refuse nila yung truth. Tapos nagko-conclude sila na kunwari, may katotohanan pero hindi maaaring matagpuan. May katotohanan pero hindi maaaring matagpuan. Ang tawag po dyan, postmodernism. Postmodernism. Ito ang tinuturo dito sa part na to ng parable of the sower. Hindi victims sa kadiliman yung mga yung binabanggit dyan. And try to find God. Meron bang kriminal, no? Isipin nyo to mga kapatid, may kriminal ba naghahanap ng pulis? Diba? Kung ikaw, may kasalanan ka may kaso ka may nagawa kang kasalanan hanapin mo pulis. Lalapit ka, papahuli ka. Mga kapatid, ang ibig kong sabihin, bagkus andyan ang katotohanan, pero ayaw nilang intindihin. Ayaw nilang intindihin. They do not understand because they do not want to understand. Verse 20 and 21, let's go on. Ang napahasik sa mga batuhan ay yung nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Gayon may hindi siya nagkaugat, kundi sa sandali lamang tumagal. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, kaagad siyang natisod. Sabi po sa NASB version, balik po tayo sa chapter 13, verse 20, verse 20, 21 na ho tayo. So sabi po sa NASB version, kung titignan ho natin, ito ho ang sabi, verse 20-21, the one on whom seed was sown on the rocky places, this is the man whom hears the word and immediately receive it with joy. Yet he has no firm root in himself, but it is only temporary. And when afflictions, persecution arises because of the word, immediately he falls away. Anong sinasabi dito? Ang kapatid, ang keyword po dyan ay ang salitang immediately. Yung salitang immediately na mababasa po natin. Immediately. Yan o. Yung salitang immediately.
Sa Tagalog, ginamit po ang salitang agad. Agad. Yung salitang agad. Ayan, kaagad. No? Ginamit ito sa salin ko, kaagad. Yung sa iba, agad. Agad siyang natisod. No? Sabi doon. Ibig sabihin po niyan, dinedeclare nila, ipinapahayag nila, kaagad, that Jesus is Lord. Empathically declaring, Jesus is Lord. At meron silang kagalakan. Meron silang kagalakan. Kaso walang ugat. Walang ugat. Walang ugat. Walang ugat na matibay. Temporary, sabi. But it's only temporary. Sabi sa English eh. So temporary. Temporary lang sila. Meron palang ganun. No? Kasi bakit? Dumating daw yung persecution, kapighatian. Ba't dumating? Anong dahilan? Dahil sa salita. Ayan eh, sabi. Diba? At kapag dumating ang kapighatian o ang pag-uusig, dahil sa salita. Ang linaw eh. Ano? Dahil sa salita. Ayan, no? Dahil sa salita. Di ba? Sa English, because of the word. Because of the word. So, paano yan? Paano po yan? Dahil sa word of God, sa salita ng Diyos. Kaagad silang natisod. Paano po yun? Makikita po natin dito sa part na to ng parable of the sower, yung parehong sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 21. Matthew chapter 7 verse 21. Sabi po dyan, sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but who does the will of my Father will enter. Pareho eh. No? Pareho po eh, kung titignan nyo eh. They empathically, sa umpisa, declare, yes, Jesus Christ is my Lord and Savior. Pinaupo ko na siya sa puso ko. Siya nang nagkokontrol ng buhay ko ngayon. Ngayon, sabi dyan, anong dahilan? Because of the word. Dahil siguro sa kanilang sinasabi, nagkaroon ngayon ng mga pangungutya ang kanilang mga kaibigan, ng mga dati nilang nakakasama. And at the same time, nagkaroon ng mga trials and temptations. At ang patungkol po dyan ay mababasa po natin ang aral dyan sa Book of James, sa aklat ni James. Nandyan po yan. And it's a separate topic. Pero ibig kong sabihin, ang buhay ng isang Kristiyano is more on trials and temptations. Kasi nga, lumalakad ka nga ng hiwalay sa mundo eh. Ibig kong sabihin, yung kaisipan mo, yung mindset mo, iba tayo sa mga tao ngayon. Di ba? Yung turo na lang na sinasabi that we are aliens of the world. Na sinabi ni Paul. O di ba, sinong naniniwala doon? Lahat ba ng tao naniniwala doon na hindi naman talaga tayo taga dito? Sapagkat meron tayong iniintay
na walang hanggang tirahan sa langit? Lahat ba nasasabi yon? Lahat ng tao ba ganun? Bay maganda kung ganun. Kaso hindi lahat eh. Hindi lahat eh. So yun po ang ibig kong sabihin na sinasabi po dito. After they believe on that faith, nagkaroon ng problema. Ang problema, hindi na sila bumangon doon. Nanatili na lang silang lugmok doon. Umalis na sila doon sa track ng takbuhin nila na inilagay ng Diyos dapat para sa kanila. Hindi na nila nilakaran. Balik na ako dito sa dati. Sige, party-party tayo. Ganun na. Ulit. Verse 22 and 23. Verse 22 and 23. Balik tayo sa Matthew chapter 13. Balik po tayo sa Matthew chapter 13. Verse 23 na po tayo. 22 and 23. So ang sabi po dyan, ang napahasik naman sa tinikan ay yung nakikinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng kanyang ng kayamanan ay sumakal sa salita at yun ay naging walang bunga. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay yung nakikinig ng salita at inuunawa ito na iyon talaga na siyang talagang namumunga. Ang isa 100, ang isa ang iba ay 60 at ang iba na may 30. Anong sinasabi po dyan? Basahin po natin sa NASB version. Ang sabi, and the one on whom seed was sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of the wealth choke the word. Choke the word. And it becomes unfruitful. And the one on whom seed was sown on the good soil, this is the man whom hears the word and understand it. Who hears the word and understand it. Who indeed bears fruit and brings forth some 100-fold and some 60 and some 30. Mga kapatid, sa akin pong pagbabasa pwedeng hindi ko na ipaliwanag dahil in-emphasis ko na by the tone of my voice kung anong ibig kong sabihin. Mga kapatid, ang susing salita dito o ang keyword po dito. Ang keyword po dito. Ang keyword po dyan ay yung salitang unfruitful. Unfruitful. O yung walang bunga. Na mababasa po natin sa verse 23. Sa verse 23. So makikita natin ang pinakamaliit na bunga. 30-fold fruit. 30-fold fruit. Ano pong ibig kong sabihin? Ano pong gusto kong ipunto dito? Ang tunay na believer, ang tunay na nagsasabing Kristiyano sila, dapat may bunga. Dapat may bunga. Let's think about that. Isipin natin to. Tayo na mga nagde-declare that we are a Christian. Isipin natin to. Una, yung tao sa verse 21 and 22, hindi nila tunay na sinampalatayanan o tinanggap si Kristo. Ibig sabihin, false ang faith nila mula pa sa simula. Ibig kong sabihin, fruitless sila. Walang bunga sila. Fruitless sila. From the very beginning. Anong ibig kong sabihin? Anong pinupunto mo dito? Kapatid na Jel, anong pinupunto mo dito? The great evidence. Ang malaking ebidensya.
Mga kapatid, babalik tayo sa parehong turo mulit-muli na nire-remind tayo na ang isang believer o mananampalataya kay Kristo ay makikilala sa kanyang bunga. Makikilala sa kanyang bunga. Malalaman mong mananampalataya ang isang tao sa kanyang bunga. Sa kanyang bunga. Although the history, it was greatly emphasized that yes, we should. And nagkaroon tayo ng great assurance and great joy at the moment of our conversion. Pero ang kaagad-agad na kasiguraduhan ay maaaring hindi pala permanente. Hindi pala permanente. At meron palang mas malawak na pagtingin dito. Yung tuloy-tuloy na pagbunga. Yung tuloy-tuloy na pagbubunga. Ongoing fruit sa buhay ng isang nagsasabing Kristiyano sila. Sa buhay ng isang nagsasabing mayroon siyang pananampalataya kay Kristo na tunay. Dahil ang ebidensya na tayo ay tunay na disipulo ni Kristo ay nasa John chapter 8 verse 31. Nasa John chapter 8 verse 21. Let's go on to John chapter 8 verse 31. Sabi po sa John chapter 8 verse 31, verse 31, ganito po ang sabi. Sa verse 31. Sabi po dyan, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Jesus was saying to the Jews who had believed in Him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. Isipin mo, kapatid, ikaw ang sinasabihan niyan. Isipin nyo, kayong mga tao na nagsasabing Kristiyano, kayo ang sinasabihan ng Panginoong Hesus sa pagkakataong ito. That if you continue in my word, you are truly disciples of mine. Na tayo ay nananatili sa kanyang mga salita. At gayon din po, suportahan ko po yan ng John chapter 15. John chapter 15. John chapter 15 verse 16. John chapter 15 verse 16. Ito po ang sabi, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko. At itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At ang mga bunga ninyo'y manatili upang ang anumang upang anumang inyong hilingin sa Ama at sa pangalan at sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Ay ibibigay niya sa inyo. You did not choose me, sabi po sa NASV version, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of my Father in my name, He may give to you. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi po niyan sa mga alagad. So ibig sabihin, yung bunga natin dapat nananatili. We bear fruit that remains.
we bear fruit that remains. Anong ibig kong sabihin? Ang itinuturo ng Panginoong Hesus dito ay simple lamang. Simple lamang. Na ang isang taong tunay na converted ay binubuhay muli, ay nire-regenerate muli ng banal na spirito. Na kung saan totoo ang verse sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. That if anyone is in Christ, he is a new creature. Nire-regenerate ulit. Siya ay bagong nilalang na. Ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang na. Namumuhay na iba sa daan ng mundo. Makikita mo ang ebidensya ng conversion niya sa buhay niya. Sa buhay niya. And I want you to remember this. Ang buhay ng isang tunay na mananampalataya o ng isang mananampalataya ay hindi continual upgrade. Hindi continual upgrade. In a sense na wala kang obstacle, no? O pagsubok na dadaan sa buhay mo, wala, smooth lahat. Hindi ganun. Bilang isang tunay na mananampalataya, tayo ay nag-i-struggle sa kasalanan. Tayo ay nag-i-struggle sa kasalanan. We have setbacks. Bumalik o bumagsak. Pero isa ang ginagaranti sa atin ng Biblia sa atin. Isa lang ang ginagaranti niya. Sa Hebrews chapter 12 verse 5. Sa Hebrews chapter 12 verse 5. Ito po ang sinasabi. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong pagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kapag ikaw ay sinasaway niya. Sinasaway niya. Sabi po sa English, and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him. And my favorite verse bilang pagtatapos po sa mensaheng ito, Philippians chapter 1 verse 6. Philippians chapter 1 verse 6. Philippians chapter 1 verse 6. Ito po ang sabi. Ako'y panatag sa bagay na ito. Ako'y panatag sa bagay na ito. Na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. For I am confident of this very thing that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Anong ibig kong sabihin? Ano pong katapusan ng mensahe pong ito? God discipline those whom He love. Doon sa Hebrews chapter 12 verse 5. Pangalawa, and He who began a good work in a true believer, sa tunay na mananampalataya, God will finish it. He will not let them fail. Yes, we struggle in sin. We have setbacks. Maya-maya, nagkakasala na naman tayo. Dahil malinaw po sa Romans, sinabi po yan ni Pablo, that sin lives in us. Sin lives in us. Every time we make provision for the sin, that is the sin. But if you have sin in you, hindi mo kasalanan yun. Ang kasalanan mo, na yung kasalanan na yun, na nasa iyo, nagbibigay ka ng provision para gawin mo.
Alright? Ngayon, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan doon sa krus, nagkaroon ng assurance ang ating kaligtasan nung muli siyang binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Nagtagumpay siya sa kamatayan. Now, to those who profess that they are Christian, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Meron siyang gantimpalang naghihintay sa langit. Meron siyang inaasahang kinabukasan sa bagong langit at bagong lupa. Now, sa buhay na to, ang isang Kristiyano, simula pa nung history ng Christianity, bago pa lang ito itatag, tignan nyo na lang ang naging buhay ng Panginoong Hesus. Sundan nyo ang mga naging buhay ng mga apostol. Ano ang nangyari sa kanila? Andun yung struggle. At kung pagkukumparahin nyo ang struggle natin sa panahon ngayon at sa kanila, buhay ang nakataya sa kanila. Pero meron akong mga kakilala sa Mindanao. Hirap na hirap sila na pinupuntahan ng mga kapatid doon at isang beses lang o 2 beses lang sa isang taon makapagtipon dulot ng mga rebelde na nakapaligid sa lugar na yon. Buhay nila ang nakataya. Tayo, na mga wala sa bundok ngayon, nasaan tayo? Nasa party-party ba tayo? Mamuhay ka ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos na dapat mong ipamuhay. Lakaran mo ang takbuhin na inatang sa iyo ng Panginoon. You need to check yourself if you are in the faith, kapatid. O baka hindi ka kapatid. Check yourself if you were in the faith. Check yourself. Kasi kung wala kang resistance dun sa sin, kung hindi ka nakakaramdam ng panghihinayang sa oras, hindi ka nakapag-aral ng salita ng Diyos araw-araw, check yourself if you were in the faith. Repent and believe the gospel. Yan ang mensahe ko sa'yo. Repent and believe the gospel. Check mo mabuti. Kasi most of the Christians na nagsasabing Kristiyano is not walking by sight or is not walking by faith but by sight. By sight. Aminin nyo yan. But the true Christian is striving to walk. And because of the Word of God, nagkakaroon sila ng liwanag sa pag-iisip nila on how they behave, on how they walk, on how they talk. All of us meron dealing ang Panginoong Hesus sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Holy Spirit na nasa loob natin. Merong dealing. So meron tayong steps or levels of maturity. Katulad ko. Katulad nyo. Lahat tayo na mga tunay na Kristiyano ay isang taong maliit who fixed by God para magamit sa kanyang gawain. Fixed by God. Inayos ng Diyos. Ganun lang po ako. I have no title. Na nagsasalita sa inyo. But I am just a little man of God who fixed by God. Kapatid, pare-pareho lang tayo. So sana po ay na-encourage ko kayo at naging malinaw po sa inyo what is o kung ano ang sinasabi o tinuturo ng Panginoong Hesus sa kanyang talinhaga. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.